Naintriga ako sa intro ng show na to. Weekends with Rated J Tao. Unfiltered. Unfiltered. Malalaman natin kung bakit unfiltered. Kaya panoorin mo natin itong intro niya kasi medyo naintriga lang talaga ako, no? Ito na ang ating panauhing pandangal. Pasok, Attorney Clear. Attorney Clarissa Angeles Castro. Attorney Clarissa Angeles Castro. Angeles ka pala. Paano ano mo siya, no? Attorney Trixie Cruz Angeles niyan. Hala, baka magkadugo pa kayo niyan, hindi kayo magkasundo. Nireklamo mo pa sa NBI. Angeles ka pala. Loko din kasi itong mga to, may ganito-ganito pa kasi. Sige, tuloy natin. O Claire Castro. Kilala na rin ngayon na Auntie Claire. Kilalang anti-clear or anti-clear kasi pinapalabo niya yung mga bagay-bagay para sa kanyang propaganda. Tuloy. Ipinanganak noong June Uy, sino yan? 27, 1969. Lo, nilagay pa yung kapanganakan. 1969 ka pala. Pero bakit katulad mo ako sa mga vlog mo? Bebe face. Filtered. Pareho negosyo filtered. 1969 ka pala eh. Nagtapos ng Political Science sa University of Santo Tomas. Nagpatuloy ng Bachelor of Laws sa parehong paaralan at nagtapos bilang cum laude. Wow, cum laude. May kulang. One take sa bar. At kilala na unay kumuha ng master's degree sa law. May master's degree pa pala, pero ba't ganito ang utak? Tapos yung clip na kinuha nila, yung paghuhuramentado niya sa presinto, kung saan natulog siya doon kasama ang asawa niya at sekretarya. Tayo ng sariling law office at naging trial lawyer. May law office ka pala? May sariling law office ka din malaman pala? Ano-ano kayong mga kasong nahawakan mo na? Naging pinuno ng Integrated Bar of the Philippines or Kita mo yan, pinuno ka pa ng IBP. IBP Kamana Chapter. Pumasok sa media noong 2007 Eto na, pumasok sa media. Bata-bata, sa programang Usapang de Campanilla at kilala unay sa DZXL sa Usapang Batas. Naging television host sa programang 3-in-1. Naging television host. Naging kolumnista sa Aba. Naging kolumnista pa. Ba't parang, teka lang, di ba dekalibre ka naman na abogado? Cum laude, one take sa bar, UST. Pero bakit parang iba yata yung mas pinagkaabalahan mo? Do naging trial lawyer ka nga naman, may mga kaso-kaso ka. Pero bakit parang sa media ka napadpad? Tanong lang naman. Wala naman akong intriga, tanong lang naman. Bante at kasalukuyay aktibo pa rin sa kanyang online show na Batas with Attorney Claire. Anong Batas with Attorney Claire? Wala na yung Batas with Attorney Claire ngayon. Iniba na din niya yung channel name niya. Hindi niya lang tinatanggal yung Batas with Attorney Claire dyan. Kasi yan yung ano niya eh. Dyan siya nakilala. Wala na yan. Propagandista with Ante Claire na yan. Fake news peddler na yan. Filtered. Inappoint ni PBBM bilang Andiyan ba si ano? Di ba to? Si J. Ruiz. J. Ruiz, oo. Yung sinipa-sipa. Pati ba yung mukha? Ba't nag-iiba-iba ang mukha mo, Ante Claire? Secretary ng Presidential Communications Office o PCO at Press Officer ng Malacanang Palace. Oh. Matapang sa gitna ng kontrobersya, subalit ngayong gabi, kilalanin natin ang The Other Side of Yuse Claire Castro. O the other side daw of Yuse Claire Castro. Ba? Fresh na fresh dito. Ang ganda oh. Dito lamang sa Weekends with Rita J. Pasok mo na. Let's welcome Wait.
unfiltered ka. Auntie Claire, nakalimutan mo pong i-on yung filter mo. Title ng show, The Other Side of Auntie Claire. Tinanggal mo naman yung filter mo. Pinanindigan. So, meron kang side na filter, meron kang unfiltered. In our house tonight, ang ating bisita, Yusek Claire Castro, ang Undersecretary of the Presidential Communications Office or PCO at Palace Press Officer. Magandang gabi po, Yusek Claire. Yes, good evening, June and Dash, and of course, sa lahat na nakikinig na ating mga kababayan sa inyong programa. Nanonood. Nasanay sa radyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gagi, wala kang filter, Auntie Claire. Kalimutan mo, may papakita yung mga lines natin, oh. Yung ilong natin, oh, hindi na, meron na palang ilong. Kakamot ni kaya din siya dito kapag hindi na siya filtered. Lahat. Magandang gabi naman, Attorney Claire. Partner, ikaw muna ang first question. Mula na po tayo ng ating mga katanungan, mga kababayan, ang ating bisita ay napaka-busy. Ayan, sige nga. Naging Palace Press Officer po kayo at Undersecretary, mag-iisang taon na halos, ano po. Napapagod po ba kayo, ma'am? At may kaunting pagsisisi po ba kayo na tinanggap niyo itong role na ito? Wala yan. Walaan ko, wala. Hindi, wala akong pagsisisi kasi Ano ka ba naman magsisisi? Sumasahod ka na sa taong bayan. Tapos, nagbablog ka ba? Yung mga nakukuha mo bilang undersecretary na mga impormasyon, ginagamit mo sa pagbablog mo. Paldo! Paldo! Paano magsisisihan naging yung posisyon niya na yan? Grabe. noon, siguro naman nadinig nyo naman talaga na before pa, ayoko naman talaga sa politika. Ayaw mo sa politika. Pero bago ka naging Yusek, puro politiko ang content mo. Gagi. Yes. Yung pagpasok ko dito, hindi ko pinlano. Pero nung tinanggap ko to, na alam ko naman na kahit sa pamamaraang kaya ko, Ano ang gagawin mo? Sige nga. ay makakatulong tayo Saan? sa bansa natin Mm. na makapagbigay kung anong tama kasi naglagay Kung ano ang tama. Kung ano ang tama. Ano tama? Sige nga. hanap yung fake news eh. Yung fake news naglaganap. Mas lumaganap pa nung naging Yusek ka na. Nakakalimutan mo yatang kinasuhan ka dahil sa fake news. Diba? So, kung tinatanong mo sa akin kung napapagod ako sa news. What? Napapagod ka sa news? Literal na news ang trabaho mo. Tapos sa news ka napapagod? Napapagod ako sa fake news. Sa fake news. Pagod ka sa fake news. Pero maya't maya, ang dami mong fake news. Yung pag-aresto kay Respicio, yung warrant niya, pinake news mo yon. Sabi mo, Comelec ang naglabas ng warrant. Pero hindi naman pala, yung kalaban pala ni Respicio. Sabi mo na ibababa sa 7 piso per kilo bigas, pangako ni Duterte. Pero reduce pala, babawasan. Minarder mo, pinake news mo pati ang Biblia. Na yung swear and oath sa Biblia na panunumpa, ginawa mong pagmumura. Ang kapal ng pagmumukha. Itatama ang fake news? Lumaganap ang fake news lalo na nung nandiyan ka na. Competent court. Dutch court daw. Pagrarally ng mga OFW sa Qatar. Qatar ba yun? Fake news din. Gagi. Actually. Pero hindi ako napapagod na itama yan para sa Pinake news mo pa yung listahan ng mga nag-clear na barangay.
Wala palang laman. Visit. At marami pang iba. Bayan natin at sa Mm. mga kababayan natin. Kasi dami talaga naliligaw. Oo, ang dami mong nililigaw. Kapag walang magiging katulad natin at Katulad mong ano, katulad nyo na itatama yung mali, itatama ang mali. Sa lahat-lahat ng binanggit kong fake news mo, may naitama ka na ba? Wala. Bagkus ang ginagawa mo, yung mali mo, yung fake news mo, pinaninindigan mo. Nag-e-explain ka para lituhin ang mga tatanga-tangang mga naniniwala sa'yo. Kapal na mukha nito. Right. mabubulag yung mga kababayan natin. Kawawa naman. Mabubulag yung mga kababayan natin. Ikaw mismo ang nambubulag. Imagine mo. Isang PCO secretary, public officer, public official. Tapos, yung sa halip na ang trabaho niya ay i-amplify yung mga magagandang nagawa, good news ng Pangulo, anong ginagawa mo? Naninira ka sa kalaban ng Pangulo. Hindi mo yung trabaho. Ha? Ba't mo ginagawa yun? For the views? Kung for the views, for the sahod, paldo. Kapal nito, no? Tuloy. Sila. Right. By the way, Attorney Claire, people call you Auntie Claire. Do you get offended because of that name, or you're used to it already? Kasi nga, di ba maraming Tingnan mo yung ngiti niya. Kasi alam niya ang ibig sabihin, anti-clear. Alam niya ang ginagawa niya, pinapalabo niya yung mga bagay-bagay para lituhin ang mga Pilipino. kami nababasa nga na Auntie Claire ang tawag nga sa inyo ngayon. Hindi, ba't naman ako magagalit? Hindi hindi ka na-offend, pero gumanong ka ng ano mo. Diyan ka nahuhuli sa yung mga expression mo na yan. Pero in fairness hindi pa siya kumakamot ng ilong hanggang ngayon Eh di, mas nakikilala pa nga ako. Di ba, gamitin na lang natin yan sa mas positibo na Right. pananaw, di ba? O, Auntie Claire, di ba sabi, Auntie Claire, Anti-clear. Gagamitin mo sa positibo yung anti-clear. Pucha naman, oo. anti-corruption, anti-epal, Anti-epal. Ikaw yung mismong epal. Anti-korupsyon. Nilalabanan mo yung mga taong lumalaban sa korupsyon. Ano ba yan? illegal drugs. O, Oh. kaya Auntie Claire, anti-fake news. Oh. Anti-fake news. Queen ka ng fake news. Nakasuhan ka nga. 110 million in damages. At baka mas marami pang sumunod. Kaya Right. Auntie Claire. Yes. Di ba may kanta na nga kami dyan eh. Minsan nakikinig ka sa akin sa YouTube ko eh, Yes. channel eh. Yes. Di ba? Yes. Para napipilitan. Nandito na si Auntie Claire. Nandito na si Auntie Claire. So, Kagyan dito na si Auntie Claire. May ganun pa? May ganun pala? Kag. hindi nila ako mapipikon sa ganyan. Right. Hindi pa pipikon sa ganyan. Tinawag mo nga yung isang garapata. Auntie Claire, or Yusek Claire, you were a trial lawyer. Oy, kumamot din ng ilong. Pagkatapos niya sabihin, hindi daw siya mapipikon sa ganyan. Kumamot siya ng ilong. Ibig sabihin, pikon na pikon ka na. Kaya pa ba, Auntie Claire? And also a radio host bago po kayo pumasok nga sa gobyerno. In fact, I have to admit po na pinapanood ko po kayo palagi dati sa DZMM Teleradyo sa Usapang Litang Pamilya. Kasama nga si Attorney Concepcion, di ba? Tsaka Wala na yan. Hayaan nyo na. So, gusto ko lang ipakita sa inyo. Eto si Auntie Claire, hindi ganon kakinis ang mukha. In fairness,
sa totoong buhay, sa the other side of the filtered, which is unfiltered, meron siyang ilong. At kumakamot pa rin siya kahit hindi na siya naka-filter. Yun lang. Gusto ko lang pikunin si Ate Claire.